Duguan at nakabulagta sa daan ng lalaking ito matapos sumanong mabaril sa gitna ng gulo sa pagitan ng ilang rallyista at mga pulis sa Recto, Maynila noong September 21. Nakuhanan pa ng ABS-CBN News na isakay siya sa stretcher para dalhin sa pagamutan. Kinilala ang biktimang si Eric Saber, isang construction worker. Kwento ng kanyang kapatid na si Eduardo. Pauwi na sana si Eric galing trabaho nang mangyaring insidente. Naglalakad lang yung kapatid ko. Bigla na lang po siya tumumba. Rumabag yung ulo niya sa semento, kaya po may pasa yung mukha niya. Gawa ng pagkakatama ng baril sa leg niya. 2 araw na agaw buhay sa ospital si Eric, pero binawian din siya ng buhay. Ayon sa kanyang pamilya, nadamay lang siya dahil hindi naman siya kasama sa mga nagpoprotesta. Tumaan lang eh. Hindi naman siya kasali sa rally. Masakit na masakit. Kasi sino naman po kahit mawala ng pamilya. May po kami ng hustisya. Para lang kay Eric. Kinumpirma ng Manila Police District ang pagkakamatay ni Eric noong araw ng protesta, bukod pa sa isang binatilyong nasawi sa pananaksak. Pero giit nila, labas sa mga pulis sa nangyari. Nag-conduct na tayo ng investigation doon. May mga nakuha na rin tayong statement. Ang problema, yung CCTV doon sa lugar, wala tayong ma-produce kasi sinira nitong mga grupo dito sa may nanang gulo, dito sa may area ng Recto. But Major, hindi siya sa hanay ng pulis nang galing man po yung pamumutok po ng baril doon. Wala tayong ganun. Kaya nga sabi nga natin kung hindi pa lumutang yung mismong nakasaksak dito sa isang minor de edad, sa amin din yan binibintang. Kinondena naman ng ilang grupo ang marahas umanong pag-aresto ng mga pulis sa mga sinasabi ng gulo sa Maynila. Ayon sa grupong karapatan, tinorture umano ang ilang kabataan at persons with disability na kasama sa mga dinampot ng pulis. Yung sinabi nila, accounts nila, binatuta sila, pinukpok sila sa ulo, sinuntok. Yung mga ibang minors testified na inutusan sila na saktan yung isa't isa. Nando po yung 18 lawyer na nagrepresent po sa lahat ng mga nahuli na 212. Kaya ang sinasabi po nila na imposible po na nasaktan during in the custody ng police yung mga taong nabanggit po. The PNP will never tolerate torture, physical abuse, extortion. Samantala, na-turnover na sa DSWD ang lahat ng mga naarestong menor de edad. 113 na lang din ang nakakulong ngayon sa MPD habang nakapagpiyansa ng ilan.